Maliban sa agahan, tanghalian at hapunan o altanghap, nakasanayan na ng maraming Pilipino ang pagkain ng merienda. At ayon sa isang survey, tsokolate at prutas ang paboritong snack sa buong mundo. Ano naman kaya ang paboritong merienda ng mga Pilipino? Live mula sa Quezon City, si Dano Tingkungko may paandar. Jessica, tulad ng maraming bansa, tayo mga Pilipino mahilig magmerienda. At base sa pinakauling survey ng Nielsen, pinakapaborito daw natin ang tinapay, prutas at tsokolate. Ayon sa mga eksperto, ang mayat-mayang pagmemerienda hindi lang daw masarap, may malaking tulong din daw ito sa ating kalusugan. Saan ka man lumingon sa ating mga lansangan, pag kumalam at naghanap ang sikmura sa bawat kanto, laging may pangmerienda. Samut-sari ang pwedeng papakin, depende sa pipiliin. Mula sa mga nakasanayan ng pansit, barbecue, mami, turon, banana Q at iba pa, hanggang sa mga kakaibang palamang tiyan. Kahit anong busy ng schedule, lagi tayong may oras magminandal, ika nga. Pampagana ng utak. Siyempre magugutom ka because you use all your energy. So you're bound to want to eat something. At di tayo nag-iisa. Sa Global Survey on Snacking ng kumpanyang Nielsen, sa buong mundo, $374 billion o mahigit 16.4 trillion pesos ang kabuuang benta nung nakaraang taon ng samot-saring snacks. Ang paboritong merienda ng mundo ayon sa survey, prutas at tsokolate. Dito sa Pilipinas, pumapangatlo lang sa ating paboritong merienda ang tsokolate. Pinakapaborito raw natin ang tinapay, sunod ang prutas. Sabi rin ng survey, kumpara sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia na nagmimerienda dahil trip lang nila, tayo mga Pilipino nagmimerienda pampalakas ng sistema. Dahil ayon sa survey, nutrisyon ang pangunahing habol natin mga Pilipino sa ating mga merienda, sinisiguro daw natin na ang bawat rekado ng ating kinakain ay hindi lang sariwa, masustansya rin. Pero sabi rin ng survey, tayo rin mga Pilipino dahil nga merienda, gusto rin natin ng malasat masarap. Number 1, mura. Masarap. Matamis. Siyempre healthy. Dahil magkakalayo ang oras ng almusal, tanghalian at hapunan, ang merienda ang literal na nagtatawid ng ating gutom. Para umabot ka ng tanghalian, kakain ka ng merienda. Para aabot ka ng hapunan, may say aabot nang hindi gutom. Malaking tulong daw sa ating kalusugan ang madalas na pagmimerienda. Dahil napapanatili nitong malakas ang ating metabolism o panunaw, napipigilan ang pag-ipon ng taba sa ating katawan na ugat ng maraming sakit tulad ng diabetes at alta presyon. At kung madalas ang pagmimerienda, naiiwasan din daw ang binge eating o pagkain ng sobra-sobra. The Filipino does not like that. Lalo pa yung iba, pag maraming kinain, sumasakit ang batok. Yung iba naman pag maraming kinain, nahihilo. Payo ng mga eksperto, ang dami ng merienda dapat kalahati lang ng almusal, tanghalian o hapunan. Imbes na junk food o masyadong matatamis, pumili ng mga mabagal matunaw at mabigat sa tiyan tulad ng mga sandwich, pansit, patatas o kakanin. Iwasan din ang mga highly processed food na mataas sa trans fat. At Jessica, isa pa palang payo sa atin ng ating nakausap na nutritionist, hindi porket konti yung kinakain, pwede na. Importante pa rin daw na balance yung bawat na kinakain, hindi lang sa merienda, at importante rin daw yung regular na ehersisyo. Jessica. Isa pang pruweba, Dano, na tayong mga Pilipino ay mahilig talagang kumain at magmerienda. Imbes daw na kamusta ka ang customary greeting natin, ano bang binabanggit mo una pagka meron kang na kasalamuha o meron ka nakitang kakilala, di ba? Kumain ka na ba? Correct, Jessica. Kumain ka na ba o hindi ka pa ba kumakain? Tara, kain tayo. Isa rin yung sa nababanggit dun sa survey, no, na hindi lang sa atin yung hindi lang nutrition yung habol natin sa ating pagmemerienda. Isa rin daw itong paraan para mag-bond tayo mga magkakamag-anak o magkakabarkada. Kaya hindi importante siyang bahagi, hindi lang ng ating physiology, kundi pati na rin ng ating kultura, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko, sa iyong pamerienda, sa iyong paandar. Magbabalik